Hi guys, okay, so ang topic naman natin today is about relative motion. So dito guys, kumbaga, meron tayong isang particle that has its velocity. Tapos we have to measure its velocity relative to another particle or kung tawagin natin as observer. Okay? So tawagin natin to guys as observer. Okay? So kasi tinawag nga na relative motion kasi nga relative to that observer, ano yung velocity nung moving particle. Let's say for example itong B. Okay? So for this specific example, dito kasi mas maganda i-discuss siya using this example. Let's say for example, yung observer is nasa fixed point siya. Kumbaga, andiyan lang siya si A. Tapos si particle B has its velocity B na 10 kph. So, measured from the observer, kung si observer ay nandoon lang siya, stationary, tapos nakita niya si B moving with this velocity, we can say that yung velocity ni B, okay, relative to A ay equal sa 10 kph. Meaning to say, kung ano yung actual velocity ni B, yun yung nakikita ni observer. Okay? Yun yung nakikita niya na si B ay umaandar ng 10 kph. Okay lang? So, ang problema dito guys is kapag si observer is meron na rin siyang motion. Kapag si observer ay gumagalaw na rin, nagbabago yung yung apparent velocity ni point B, no? Hindi na siya yung actual na 10 kph. So, for example, katulad nito. Let's say for example si A is nagmo-move to the right by 5 kph. And then si B is still the same, 10 kph. Okay, so alam natin 10 kph talaga siya. Pero relative to observer A, okay, isipin mo guys, umaandar ka, tapos umaandar din si B. So parang hindi mo na nasa-sense na 10 kph siya. Parang slightly mas mabagal siya kaysa sa 10 kph kasi gumagalaw ka along dun sa same direction ni B. Natatry nyo bang i-visualize yan guys? No? Kapag gumagalaw ka, tapos gumagalaw rin yung particle along yung sa same direction mo, parang ang feeling mo, mabagal siya. Okay lang? And then for this one, if you are moving naman on the opposite direction, so parang ang tingin mo naman, ang bilis naman yung dumaan sa'yo. Parang mas mabilis siya sa 10 kph. Natatry nyo i-visualize yan guys. So, yun yung relative motion, no? So, relative to observer, ano yung lumalabas na velocity nung particle B. Okay? So, ganito lang yung ginagawa dyan, guys. Simple lang. Kailangan lang nating i-zero. Okay? Kasi kapag fix kasi si observer, madali eh. No? Kapag fix siya, kung ano yung velocity, yun yung relative velocity. Diba? Okay lang? Kung si observer ay nasa fixed point, kung ano yung nakikita niyang velocity, yun yung actual na velocity na nakikita niya. No? Yun yung kung tawagin natin as relative velocity nung point B from the fixed observer A. Okay? Pero kasi nga pag gumagalaw, naging mahirap. No? Nagkakaroon ng analysis. So, ganito lang gagawin natin. Simple lang. E di kung gumagalaw siya, e di patigilin natin siya. Okay lang? So, paano papatigilin yan? Kung mayroon siyang velocity na 5 kph to the right, o di tanggalin natin, bawasan natin. Minus tayo ng 5. Okay? Kaso, pag nag-minus ka sa kanya, di ba, para ma-maintain natin ang equilibrium, kung nag-minus ka kay A ng 5, ima-minus mo rin yun kay B. So, mag-minus din tayo ng 5. So, lumalabas, ayun na, that the relative velocity ni B measured from point A, okay, ay equal dun sa 10 minus 5. No? 10 minus 5, which is 5 kph. So, meaning to say,
Ayan, nag-guess nyo na ba guys? No? Kung ikaw si observer A, nakikita mo si B as moving lang siya ng 5 kph. No? Parang yun lang yung nakikita mong velocity niya. Okay? Pero actually, 10 kph talaga siya. So guess nyo ba yan? So yun lang yung solution dito guys. Patigilin mo siya, no, yung observer. So kung ano yung ibabawas mo sa kanya, yun din yung ibabawas mo dun sa sa actual velocity ng other particle. Tapos yun na yung magiging relative velocity. So katulad nito, si A is what? Moving on the opposite direction. So parang technically para siyang itong 5 na to para siyang negative 5, no? Kasi on the siya towards to the left, di ba? Negative axis. So para siyang negative 5, anong gagawin? Patigilin. Paano pa patigilin, guys? Di tanggalin yung velocity niya. So tanggalin natin yung negative 5 para magsi-0. Para maging siya, parang imaginary na naging fixed siya. Okay? So kung binawasan natin siya ng negative 5, babawas din natin dito 'yon. So minus negative 5. So therefore, yung velocity ngayon ni B relative kay A ay equal na sa 10 minus negative 5. So that is 15 kph. So that's why kapag you are moving on the opposite direction, so parang ang tingin mo sa kanya, ang bilis niya, no? Ang tingin niya 15 kph, pero actually 10 lang, no? So nagets niyo ba 'yan, guys? So sana nagets niyo tong simple example natin, no? Kasi diyan na natin maipo-present, no, yung actual formula. Kasi merong mga cases na inclined yung direction. So ito kasi lang to, completely horizontal, no? Paano kapag inclined na sila? So ito na 'yon. What we can say is that if we want to take the relative velocity ni B, okay, with respect to A, so that is just simply yung velocity niya, tapos tatanggalin natin, di ba nag-guess mo ba? Ito yung velocity niya, tapos tinatanggal lagi natin ibabawas natin lagi yung velocity ng observer. So, minus velocity ni A. Take note si A ang observer dito. Ayan, so tatanggalin natin yung velocity ni observer. Okay? So, ulitin ko. The velocity of B relative to A ay equal sa actual velocity niya minus yung velocity ng observer. So, yun yun, guys. Ito na yung formula. So, pwede rin pabaliktad. Pwede kasi mangyari, tinatanong naman yung velocity ni A relative to B. So, si B yung parang observer, di ba? So, mangyayari, actual velocity ni A minus yung velocity ng observer. So, yun yung formula, guys. Okay? So hopefully na-gets na yung discussion para ma-apply na natin siya sa ating sample problems. So, start tayo. Kunin ko lang yung problem, guys. Ayan. So, 54. So, two planes, A and B, flying at the same altitude. If their velocities are VA 500 kph and VB 700 kph such that the angle between their straight line courses is 60 degrees, which is ito yun. So, determine the velocity of B with respect to plane A. So, lumalabas si plane A yung observer. So, from the observer daw na nakasakay kay A, ano yung lumalabas na velocity na itong B? Okay, so we are referring to velocity ni B with respect to A. So that is, paano gagawin? Papatigilin natin si A. So meaning to say, tatanggalin natin yung velocity niya. So ibabawas natin siya sa lahat ng velocity na nakikita natin. Miski kay B, ibabawas natin siya. Okay? But before we can do that, since ito nga katulad nito inclined na, so we must first pakita muna natin yung vector representing yung velocity. So meron na kasi siyang
and y coordinates. Okay, so pakita natin yung ano niya, yung vector components. So madali lang naman 'yon. So for A, so that is what? So wala siyang x component, meron siyang y component. So that is negative 500. And then J. Gets ba yun, guys? So for VB, so that is what? So kukunin natin yung components niya, no? So meron siyang y na pataas and then x to the right. So we can solve that. So kung 60 degrees yan, so therefore, ito 60 din to. Tama? So zoom in tayo, guys, para nagigets. Ay, ayusin muna natin. So drawing natin ng mas clear. So ito yung 700, no? So meron siyang ito x component, then ito yung y component. So ito yung VB along x, ito yung VB along y. So sabi ko nga, kung 60 degrees yon, measured dito sa vertical, 60 rin to. So kung dito sa triangle, 30 to. Okay? So kung pag-usapin natin yung x, no, kasi magiging pattern nito is xi plus blank j. Okay? Vector representing yung velocity ni B. So ilan yung x component? So that is what? From right triangle, that is 700 cosine of 30. And then positive kasi directed to the right yung component niya. Ayan. To the right, ito upward. So next is for the y component, that is 700 sine of 30. Alright. Ayan. So with that, ayan na, pwede na natin gamitin yung equation. So therefore, velocity ni B with respect to A ay equal sa velocity ni B. So that is 700 cosine of 30i plus 700 sine of 30j. And then minus yung velocity ni A na negative 500j. Okay, gets ba yun, guys? So ito yung manual computation, but later on pakita ko na rin yung yung paggamit na lang ng calcu, no? So syempre, ang masusubtract lang natin is yung like terms. So I sa I and then J sa J. So therefore, velocity ni B with respect to A ay, so matitira lang din to, 700. Lagyan na nga natin yung niya, yung value niya. So for this one, walang ka-partner, 700 cosine 30. That is 606.22 I. And then, ito, 700, itong minus. Okay, 500 na J. So, lagyan natin, 700 sine 30 minus negative 500. So, that is positive 850 J. Okay? So, yun na yun. So, lumalabas, parang ito yung lumalabas na X component. Ito yung Y component. So, kung i-drawing natin yan, parang siya is moving to the right ng 606. And then, moving upward ng 850. So, kunin natin yung resultant. Yun na yung eto na ngayon yung lumalabas na velocity ni B with respect to A. Okay? So, kunin mo guys yung resultant. Marunong ka na yan, di ba? Parang absolute value lang yan.
Okay, so ilan yun? Lumalabas na yan. Susulat ko na nga rin. Square root of 606.22 squared plus 850 squared. So this one is 1044.03 kph. So yun yung sagot. Baba ko lang to guys. So sa paningin, ibig sabihin guys, sa paningin nung observer at A, parang si plane B ay gumagalaw ng 1044 kph. So parang bumili sa paningin niya, no? And then kung tatanong guys yung direction, so ito na rin yung direction nun guys, no? Kaya mo na rin kunin yan. Whatever is yung theta dito guys, no? By using yung tangent function, so yun yung lumalabas na apparent direction ni B, no? Parang yun yung direction ni B relative to observer at A. Okay? So that is yung manual computation, which is yan, pinakita ko para at least kaya mong ma-solve using vector analysis. But pwede naman natin gamitin to guys ng complex mode. Okay lang. Basta i-follow natin to guys. Follow natin to. So paano yung complex mode? So yung complex mode, nagawa na natin to nung sa statics pa tayo, kung nare-recall nyo kung paano natin pine-present yung mga forces. Okay? So kung mag-drawing tayo dito guys, ayan. Ay, nakita nyo yung drawing ko. Kay A, so measured from the positive x-axis, para siyang umikot ng 90 degrees clockwise. So yung VA, para siyang 500 angle negative 90. Okay? As ito, kay B, si VB, ayan. Igawa tayo ng axis. So, para siyang 700 na from the positive x-axis umangat ng 30. So, that is 700 angle 30. Okay? So, simply input lang natin sa calculator yan, guys, na makikita mo. Mas mabilis to, guys, actually. So, wait lang. Ayan. So, input natin yan. So, pakita ko lang yung calcu. So, syempre, pupunta tayo, guys, mode 2. Pwede rin naman, guys, itong vector. No, nakikita mo ba sa calculator? May vector dyan. So, pwede mong i-input yung mga vector kanina. Pero, since 2-dimension lang naman tong analysis natin dito, so, dito na tayo sa complex mode. No? And then, lagay natin to 500 angle negative 90. So, store mo yan kay A. Yan yung lumalabas na velocity ni A. And then, next is 700 angle. What's that? 30. So, store mo yan kay B. Okay? So, sabi natin, relative velocity ni B, no? Or velocity ni B with respect to A. So, that is B minus A. O, yun yung sagot, guys. So, we can store that at C kung gusto mo. And then, apps, convert natin dito sa R angle theta para makuha natin yung, yung resultant, which is ito na yan. 1044.03. At ang kagandahan dito guys is bibigyan niya na rin directly sa'yo yung angle, no? So which is 54.50 from the positive x-axis. So kung babalik tayo sa figure natin, ito yun. So kulay red ko lang. Ito yun guys, no? 54.50 degrees. No, kung itatanong man yung angle from the horizontal. Okay. So, gets ba yun guys? Na-gets yung paggamit ng calcu? So, kung gets, next, let us proceed sa next problem. Ayan. Situation
19. So, sabi dito, at the instant shown, the car at A is traveling 10 meters per second around the curve while increasing its speed at 5 meters per second squared. The car at B is traveling at 18.5 meters per second along the straightaway and increasing its speed at 2 meters per second squared. So, both of them is actually accelerating, no? So, determine the relative velocity of A with respect to B. And then determine the relative acceleration of A with respect to B. Okay. So, ang tinatanong, yung velocity ni A with respect to observer at B. So, andi dito si observer. Lagay natin. So, anong gagawin? Patigilin si observer. So, tatanggalin natin yung velocity niya. So, therefore, ima-minus natin siya sa lahat ng velocity na nakikita natin. So, therefore, the equation will be yung velocity ni A relative to B ay equal sa actual velocity niya minus yung velocity ni B. Okay? So, mas madali na to guys. Gamitin lang natin ng complex mode. So, ilan yung velocity ni A, guys? So, gawa tayo dito ng Cartesian. So, 10 meters per second. So, ito ay 45 degrees. So, kung 45 degrees yan, therefore, ito ay, asan ba? 90 degrees. So, ayusin lang natin, So, kumbaga, ito yung direction, di ba, ni A. Ganyan. Ayan, 90 yan. So, kung 45 din to, edi 45 din yan, edi 45 na rin ito from the horizontal. Okay lang ba guys? No, hindi ko na siya masyadong elaborate. Guess nyo na yan. So, therefore, velocity ni A is 10 angle what? 45 degrees, no? Clockwise direction. So, that is negative 45. Next is velocity ni B. Ito madali. So, horizontal siya, no? So, gawa ka dito ng Cartesian. That is what? 18.5 angle 0. So, simply subtract. O, diba? Ang dali lang, guys. Subtract natin. Ilan na yung lumalabas na velocity ni A relative to B. So, pakita natin yung calcu. Mode 2. 10 angle negative 45. Store kay A. Then, 18.5 angle 0. Store kay B. And then, A minus B. And then, store sa C. And then, ups 1. Para ma-convert natin. So, that is what? So, therefore, the value is 13.439 or 13.44 at this angle from the positive x-axis. So, sulat ko lang guys. $13.44 meters per second, and then ano yung direction? Negative 148. So, saan ba? Okay, so balik lang ako. So, ayan na, nilagay ko na yung positive value niya. Pero in-indicate ko na yung measurement niya is pa ganito. So, lumalabas parang yung velocity ni A. No, actually, yung velocity ni A, kung titingnan mo, kung stationary ka lang, makikita mo na siya ay 10 meters per second pa southeast, no? Pero relative to B, no, na gumagalaw to the right at 18.5 meters per second, no, relative sa kanya, ang nakikita pala niya is that si A ay gumagalaw at this velocity, no, at this direction. So, para siyang nakaganito. Ayan, no? Iba kasi yun yung 148.
Ayan, nakikita niya si A na gumagalaw ng paganyan at 13.44 meters per second. So, yun yung interpretation, guys, no? Okay. So, okay lang ba yun, guys? And then, the same with the acceleration. So, ganun lang din yun, guys. Same solution lang. That yung acceleration ni A relative to B ay yung dati niyang acceleration minus yung acceleration ni B. Okay? Ngayon, define natin yung mga acceleration. So, ano yung acceleration ni A, guys? Sinabi ba? The car A is traveling around the curve while increasing its speed at, while increasing its speed at 5 meters per second squared. Ayun yung acceleration, no? Lagay natin. 5 meters per second squared. So, tama ba yan, guys? So, tama ba yan? Na yan yung acceleration. Kasi yung stated sa problem, eh. So, actually, tama yung statement ng problem, pero ang mali is ito. No? Hindi yan yung acceleration. Kasi recall na for particles, no, moving in curve, so meron siyang tangential saka normal component. So, recall that yung nakaka-affect lang, no, kung pinanood yung video natin regarding sa curvilinear motion, nung ginawa natin siyang straight, di ba? Meron doon tayong problem na curve as naging straight, ginawa nating straight. Tapos nakita natin doon na yung nakaka-affect lang, no, doon sa change in velocity is yung tangential component. Kung nare-recall nyo yun, guys, nung ginawa nating straight, yung naka-curve na path, so napansin natin doon that yung component ng acceleration na nakaka-apekto sa pagbabago ng velocity ay yung tangential component. So, meaning to say, yung sinasabing 5 meters per second squared is actually yung tangential component pa lang niya. So, lagay natin. Yan, ganyan. So, 5 meters per second squared. But, syempre, mayroong direction, no? Yung direction niya is pa ganito. Along dun sa, velocity. Recall that, guys. So, ito, along this direction, andi dito yung tangential. Which is what? That is 45 degrees from the horizontal. No, katulad nitong VA. So, therefore, kailangan pa pala natin kunin, guys, yung normal component. Ilan yung normal component ng acceleration at A? So, that is what? V squared over R. Diba? V squared over O. And then, velocity is what? 10. That is 10 squared over ilan yung R? So, yung radius of curvature is 100. So, over 100. Okay. So, meters squared per second squared over meters. So, magiging meters per second squared. So, ilan yan? That is 1. 1 meter per second squared acting at what direction? Inward, no? Towards to the center. So, that is perpendicular to the tangential component. So, ito siya. AAT. So, meaning to say, para makuha natin yung yung total acceleration. So, kailangan natin kunin yung resultant, no? Kulayan ko ng red, guys. Ito siya. Ito yung total acceleration ni A. So, paano natin gagawin yan? So, actually, pwede nating imano-mano yan. No? I-continue na lang natin itong drawing na to. Ito. So, di ba? Try lang natin kung gusto lang natin ipilit. Ito yung tangential. Na ilan to? 5. Tapos, perpendicular to that, merong 1. So, iksian ko lang ganyan. So, lagyan natin equals 1.
So, kung kunin natin yung resultant, ito yung resultant, no? So, of course, yung resultant, magkakaroon siya ng value which is solvable using yung Pythagorean. So, normal squared, so 1 squared plus tangential squared. So, A equals 25 plus 1, 26, square root of 26. Okay. And then, meron siyang additional angle dito. Ilan tong angle na to, guys? Lagyan natin muna theta. So, that is what? Solvable using tangent of theta, di ba? Tangent of theta equals opposite. Ba yung opposite niya? Ito, 1. So, 1 over adjacent niya, 5. So, therefore, theta now equals 11.3099 or 31 na lang. Okay lang ba yun, guys? So, ibig sabihin, guys, kung ibabato natin siya, kasi ang magiging solution natin is katulad nito. Okay, i-complex mode lang natin siya sa calculator. Express lang natin siya in terms of this polar form. So, ano yung magiging polar form nitong total acceleration ni A? So, therefore, yung acceleration ngayon ni A ay equal sa square root of 26. Anong angle niyan, guys? From the horizontal. So, from the horizontal, gamitin kong kulay blue. From the horizontal, ito siya, no? Yung angle niya. That is 45 plus theta. Lagyan natin dito, 45 plus 11.31. Okay? And then what? Kunin na natin yung sa B. Tapos na tayo kay A, di ba? So, meron na tayong kay A. Kay B naman tayo. So, ilan yung acceleration ni B? So, yung acceleration ni B, sinabi rin yun, guys. So, highlight na lang natin. Sabi, the car at B is traveling at 18.5 meters per second along the straightway and increasing its speed at 2 meters per second squared. So, dahil straight path lang naman yan, so, ang meron lang siya yung tangential, di ba? Or yung total acceleration yun na. So, therefore, we can say that yung acceleration sa B ay, yun na yun, yung 2 meters per second squared. Okay? So, kung ilalagay natin siya dito, para siyang 2 angle 0. Okay? Towards to the right. So, finally, we can now use this one. So, input natin sa calculator. So, for A, square root of 26 angle of ano muna tayo? Complex mode. Square root of 26 angle of 45 plus, dito hindi ko lalagay yung 11.31, no? Lalagay ko na lang yung exact. That is arctan of 1 over 5. Para exact. Okay. So, store ko to sa A. And then for B, 2 angle 0. So, using yung equation, AA minus AB. So, that is A minus B. So, ito na ngayon yung lumalabas na relative velocity of A with respect to B. Okay? So, convert natin into R angle theta. So, ito na yung sagot, guys. So, lumalabas that the acceleration is 4.32 directed 78.95 degrees from the positive x-axis. Okay, so lagay natin yon. Therefore, acceleration A with respect to B ay 4.32 at 78.95 degrees.
from the positive x-axis or ganito yung direction niya. Ayan, no? Paganyan. From the horizontal, pataas. Anyways, ang tinatanong lang yata yung magnitude. So, ito na yun. Wait lang. Meters per second squared. So, we are correct. No? So, ito yung sagot sa isa. Ayan, burin. Ayan, ganyan. So, ito yung sagot sa isa. 13.44. And then, ito yung isa, no? 4.32. Nakuha ba yun, guys? Nakuha? So, actually, ito pa isa, no? So, before we proceed dun sa, I think, last item na yata yung next natin. So, last problem na nga siya. So, bang ginawa natin dito, guys, minanual natin, no? Meron tayong normal component, meron tayong tangential component, tapos minanual natin yung pagkuha nung total acceleration, pati nung ano niya, inclination niya from the horizontal na 45 plus theta. So, actually, pwedeng hindi na natin i-manual yan, guys, eh. No? Ito, kumbaga kung nare-recall nyo yung ano, di ba kasi lumalabas ito resultant? So, parang ito component. Component 1, component 2. Kung nare-recall nyo yung sa statics natin, di ba? Pwede natin gawin, imo-model mo yung component sa complex mode, tapos another component sa complex mode. Tapos, di ba kung ano yung summation, di ba ng mga components yun yung resultant? So, actually, we can do that, eh. So, pakita ko, guys, para lang meron kayong mga choices sa pag-solve. So, ito kasing tangential component na to. Okay, so we can express that as 5 angle negative 45. Tama ba? This is the magnitude and then measured from the horizontal, negative 45 siya. Ayan, o. 45. While for the normal component, this one is 1 angle negative 135. Bakit negative 135? Kasi from the positive x-axis, ito yung angle nyo. Eh, di ba kung 45 to, tapos 90 degrees pa yan, ito 90. So, ito magiging 45 plus 90. So, 135. But since, clockwise yung measurement, so that is negative angle, di ba? So, ito siya. Tapos, ang gawin natin, pag pinag-plus natin yan, since that is the components, so ma-arrive tayo dito sa resultant. Makukuha natin to. Actually, makukuha nga nating angle, hindi ito eh. Yung makukuha nating angle, yung total angle na niya. Which is ito, yung 45 plus theta na yan. Okay, so try natin, guys, no? Para lang may option tayo. Calculator. So, kung ako mag-solve kasi niyan, ganito gagawin ko, no? So, yung tangential, lalagay ko yan, 5 angle negative 45. So, temporarily store ko muna siya kay A. And then next is yung 1 angle negative 135. Temporarily store ko siya sa B. Tapos sabi natin kung ano yung sum ng dalawa. A plus B. Yun yung resultant. Okay? So, whatever yung resultant na yan, o let's say for example, lalagay ko na lang sa sa A na lang kasi hindi ko na kailangan yung value nila eh, nung A sa B na yan. So, let's say for example, yung resultant ng dalawa na yan na yung parang total, wait lang Ayan. Yan na yung total acceleration ni A. So, store ko yan kay, nawala. Ayan, store ko yan kay A. Nag-guess nyo ba? So, makikita nyo guys, mo, try ko. Click itong apps. Click itong 1. Anong bibigay niya guys? Ayan o, square root of 26. Binigay niya yung magnitude. Tapos, try mo pag-plusin. 45 plus 11.31. So, that is roughly 56.31. So, from our calculator. So, sakto. No? Saktong-sakto.
So, na-store na natin siya kay A, yung total acceleration, which is parang ito rin yung ginawa mo. No, hindi nga lang mahaba na yung naging proseso, direct to the point na. Tapos ito, store mo na lang kay B. Tapos ganun, same procedure na lang, A minus B. Mag-arrive na rin tayo dito sa final answer na to. Okay, so hopefully guys, no, nakatulong yung sinabi ko na yun. But anyways, yun lang naman yung konsepto niyan. Ang mahalaga, ito lang critical no, sa acceleration kasi nagkakaroon siya ng tangential saka normal component. So wag niyo kakalimutan yun kapag nasa curve no, dumadaan yung particle. So last item tayo. Okay, so number 57. Sabi dito, a passenger in an automobile observes that raindrop makes an angle of 30 degrees with the horizontal as the auto travel forward with a speed of 60 kilometers per hour. Compute the terminal velocity VR of the rain if it is assumed to fall vertically. Naguess nyo ba yon? So, as seen from the observer daw, no, yung raindrop makes an angle of 30 degrees with the horizontal. So, kumbaga ang sinasabi diyan yung the relative velocity of the rain with respect to the let's say driver na lang, lagyan natin D, ay walang value pala, no? Walang value pero it is seen to be directed 30 degrees with the horizontal. So, parang yung rain, pag ganito siya. And VRD. From the horizontal, ito siya. 30 degrees. So, we know that yung VRD is just simply the velocity ng rain minus yung velocity ng driver. Ito, gets na natin to, di ba? Pero kasi wala tayong value nito. Pero what is given nga, yung inclination niya from the horizontal. So, ano pa ba yung mga binigay? Binigay yung velocity ng driver eh. That is what? 60 kph. Pero may direction moving forward. So, as you can see from the figure, that is to the left. So, lagyan natin ng ganitong direction. Okay, and then may binigay din no, na clue. Si VR, wala tayong value, pero we know na sinabi siya as it is assumed to be falling vertically. No? Kumbaga, kung stationary lang sana yung kotse, makikita niya na yung rain is falling vertically. But since he is moving to the left no, with a velocity na 60 kph, so nakikita niya parang yung rain inclined towards sa kanya, 30 degrees. Okay, so ayun, lagyan natin yung direction nito, ganito. Okay? So, meaning to say, bako lang to guys para mas magkakasama yung given. So, meaning to say, we can actually solve this one, no? Manually. No? Ipakita lang natin yung vector neto, tapos ang vector neto, tapos using yung manual computation natin, katulad netong una. Ayan, mag-manual tayo. Pero backwards nga lang kasi naging ang given, no, yung relative velocity na. Tapos hinahanap yung actual velocity ng rain. Pabaliktad, ito yung hinahanap natin. Okay? So, what we can do is start tayo sa dito sa velocity ng rain relative to the driver. Okay lang? So, if this is the magnitude, okay, and then ito yung direction, so we can say that yung components niya is ito, saka ito. No? So, for the x component, this one is what? VRD cosine of 30. And then for the vertical, so adjust ko lang guys Ayan, for the vertical, this one is what? VRD and then sine of 30. But since that is directed downward, so lagyan natin negative.
Para pag sinulat natin yung ano niya, sulat natin sa baba, yung vector representation niya. So, yung velocity ng rain relative to the driver ay equal sa, so, blank I plus blank J. So, lagyan natin dito sa I, yung X component. So, magiging ano to? VRD cosine of 30. So, for the J component, that is negative. So, palitan ko na to ng negative, guys. Magiging minus VRD and then sine 30. So, nakuha ba yun, guys? So, wala tayong magnitude, pero meron tayong direction. So, napakita pa rin natin yung vector representation niya. So, next, para sa sa rain. So, we know na siya is completely downward, no? Katulad nitong dito. So, parang yun na yung total VR. So, we can say that yung vector representation niya is, negative VR J. No? Magnitude na naka-negative and then J. Kasi wala siyang X component. Nagigets ba? And then for the driver, no, VD. So, as you can see, that is towards to the left, no? So, maging ano yan? Negative 60 I, kasi X component, 60. And then towards the negative X-axis. And then wala ng J component, no? Kasi nga completely horizontal. So, yun na yun, guys. Yun na yung vector representation ng 3 velocities natin. So, using natin yung equation na to. So, using this one, ano mangyayari, guys? So, VRD. So, we have to write that one. So, VRD cosine of 30 I minus VRD sine of 30J ay equal sa etong VR. So, that is ito. That is negative VRJ and then minus VD. So, minus yung VD ay negative 60 I. Okay ba yun, guys? So, pagtapatin lang natin yung like terms. So, dito, yung I dito, i-equate natin sa I sa right side, which is ito. So, we can say that VRD cosine of 30I ay equal sa magiging 60I. So, matanggal yan. So, masasolve pala natin yung VRD. So, ilan yan, guys? 60 over cosine of 30. So, that is 40 square root of 3. So, meron na tayong value nung yung relative velocity. So, saan natin gagamitin yan? Hindi naman yan yung tinatanong, di ba? Ano ba tinatanong? Compute the velocity VR. So, VR pala. So, gamitin naman natin tong next. Yung J, itapat natin sa J sa right side. That's negative VRD sine of 30J ay equal sa negative VRJ. So, matanggal ang J. And then, itong VRD, meron na tayo yan. 40 square root of 3. So, tanggalin na natin itong negative. So, masasolve na natin yung VR. No, yung actual velocity ng rain. So, how much is that, guys? So, that is 40 square root of 3. And then, times sine of 30. So, that is 20 square root of 3 or 34.64 kph. Since nag-start tayo sa kph kanina. So, yun na yun, guys, no? So, ito na yung sagot pala. So, therefore, ayan, no, that is letter B. And we are correct. So, ito yung use, no? Kaya pinakita ko rin kanina yung conventional. Kasi nga, may mga problems na hindi directly masolve using yung calculator alone. So, mas maganda, gets mo yung konsepto muna bago tayo mag-caltech. Okay, para flexible ka. So, yun lang, guys. Hanggang dito na lang yung topic natin or yung discussion ng topic natin regarding relative motion. So, see you na lang on our next video. So, thank you guys for listening and God bless.